Sinabi ni White House spokesperson John Kirby na nag-amyenda ang Hamas sa proposal ng Israel. Maaari umanong maisara ang mga gap para magkasundo ang dalawang panig. Ayon naman sa Israel, hindi umano katanggap-tanggap ang three-phase proposal ng Hamas. Binigyang diin naman ni Hamas official Osama Hamdan na maaaring hindi magkaroon ng kasunduan kung patuloy na sasakupin ng Israel ang Rafah. Sinabi din ni Kirby na mag-uusap ang mga tagapamagitan mula sa Qatar at Egypt kasama ang mga opisyal ng Estados Unidos, Israel at Hamas. Ang pagsakop ng Israel sa Rafah ay nais sanang maiwasan ng US at ibang bansa. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, mahalagang makuha ang Rafah para masupil ang military capabilities ng Hamas. Pinaulanan ng bala ang Eastern Rafah kung saan nasunog ang isang gusali ng munisipyo. Ilan ang sugatan at 3 Palestino ang nasawi. Hinimok ni Philip Lazzarini, head ng United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East o UNRWA, na buksan na ang daanan ng tulong. Isinara kasi ng Israel ang Rafah at Kerem Shalom. Umapela rin si UN Secretary General Antonio Guterres sa Israel at Hamas na magkasundo na. Sinabi ni UN Humanitarian Office spokesperson Jens Laerke na nawawalan na ng pag-asa ang mga tao sa Rafah. Nauna rito, sinabihan na umano ang White House sa pagbubukas ng Kerem Shalom sa Miyerkules at makadadaan na ang produktong petrolyo sa Rafah. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon.